Atong sugdan ng adlaw pinaagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Dalaygon ikaw o Lord karong buntaga, karong adlaw sa imong padayon nga pagpakitag kaayo nga ning namo. Pag-atiman nimo, pagtagbo nimo sa imong panginahanglanon. Hatag ka ng kusog, kabaskog, kalipay, kalinaw. Daghanay pa kayo mga maing butang nga imong ginahatag ka namo, ginapa-enjoy ka namo Lord. Bisan pa sa kahigayonan nga kami makatapok, Lord, sa mga balay-balay, asa dapit sa tugkaran, asa nga lugar magtapok yung mga katawhan. Kay nagingon man ka nga hain ang duha o tulo nga bangtigom, paghisgot sa imong ngalan, ikaw naa, kauban nila sa taliwala. Salamat o Lord. And we pray God nga ang imong katuyuan mo'y matuman, ang imong plano mo'y ma-fulfill. Every time magtapok ang mga katawhan nimo. Mahimaya ikaw, madaig ka, masimba ka, ug magkadinasigay ang matag-usa. Salamat Lord, bisan sa imong pulong karong buntag. Holy Spirit, thank you for your gracious word. In Jesus' name, Amen. Sige, mayong buntag nga igsoon, no? Sa miaging Domingo, akong isgutan kaninyo ang importansya sa pulong, no, ang papel sa pulong sa Dios, the role of God's word sa pag-build up og kinabuhi, sa paghimo og disipulo aron ang tao, ang usa ka Kristiyano nga human na naluwas, ma-build up siya, mahimo siyang man of God or woman of God, thoroughly equipped for every good work. Mao na siya. So gamiton ang pulong sa Dios dili lang sa kaluwasan, kundi lang sa paglig-on, pagsangkap sa tao sa Dios. Aron tanang lugar asa ang mga katawhan sa Ginoo, no? Sa ilang balay, sa ilang purok, barangay, sa opisina, sa munisipyo, palengke, sa kumpanya, sa eskwelahan, sa ospital, asa sila dapit nagalihok, nagapanginabuhi, na ay man of God, na ay woman of God, si Lord nga magamit. Any moment nga gusto siya mogamit og kinabuhi because someone was in need, someone was praying, someone was asking for help, na ay tao si Lord, na ay point person siya. Na siya mahunghungan ana nga lugar, kumbaga. Nga adto ampui, ministeryohi, sangyawi, and many other works. Hallelujah. Kaya nga the whole earth will be filled with the glory of the knowledge of the Lord as waters cover the sea. Because the whole earth is being filled little by the number of God's people scattered around the globe. Kaya lamang, daghang kaay sa mga Kristiyano ang wala makamgo kung unsa sila, kinsa sila diha sa Dios. Mao nang kinahanglan na ay pagtudlo, pagpasabot, balik-balikon, usab-usabon, o kinahanglan pod ang makatawhan sa Ginoo nga masubsob dapat sa ilang pagpangutana o sa ilang pagdiscovery. Dili sila dapat maging passive. Dapat walay Kristiyano nga passive, dapat aktibo siya. So karon ako isumpay nga topic karon ang role sa mga kanang elders, no? Mga elders in the church, no? Ang role sa pastoral team in the church. Sometimes we call them ministry gifts, no? Fivefold gifts, uban pala in line term ang ginagamit. Pero ang una na akong basahon, ang Episo 4, 11 ug 12. Ephesians 4:11 and 12. It was si Christ na, who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Sa verse 12, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up. The word prepare means equip, or train sa ubang translation. So naay mga tao nga gigasahan ni Lord, unya gihimo pud niyang gasa at the same time ngadto sa simbahan. Simbahan dili na building, dili na denominasyon. Tapok na sa mga katawhan sa Ginoo. People of God gathering in a locality, no? Mao na ang simbahan. People of God, ecclesia, called out ones. Mga kinabuhi panagtawag ni Lord gikan sa kalibutan, gikan sa kasalanan, gikan sa kangit-ngit, ngadto sa kahayag, ngadto sa pagkamatarong, ngadto sa pag-alagat, ana sila.
gi-raise up si Lord, nag-una og raise up si Lord aning mga gitawag elders, kaya nga gitawag sila elders. Sometimes ang word nga elder nagpasabot naman na older, di ba? Bagulang ba, bagulang. Wala na, he is no special person. Just an ordinary person. Nagkataon lang na nauna siya diya kay Lord. Nag-una siya pag-mature, nauna siya nakaila, nauna siya pag-mature, nauna siya naka-practice, nauna siya nga naka-function. And so he is now in a better position to help the others, especially the new ones. So and then gibutang sila ni Lord sa kada simbahan para sangkapan nila ang mga bag-o. Sangkapan nila ang mga bag-o. Remember ang concept nga ang mga bag-o mo connect sa mga daan and learn from them. Pariyaga sa last Sunday, gimension nato tong 2 Timothy chapter 3 sa verse 14. Sa last line na nga verse, and you know from whom you learn them. Mao na nakasulat. Ningon si Pablo kang Timoteo, ikaw Timoteo, nakaila ka kung kinsa tong mga tawhana nga din ikaw nakakaton kanila. Ana siya. Because ang discipleship, transfer of life na through spending time, more time, association, walking together, eating together, going somewhere else together. Ana na siya. And from that, you will learn from them. Ma-absorb nimo, makuha nimo. Ana na siya. So primarily, si Lord nagbutang og mga tao diya sa sulod sa tigom sa Ginoo. No? Tawag sa ila as a whole mga elders, no? Diri apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Niya diri sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 mao ni ang giingon ni Apostol Pablo. Ingon siya, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Now karon ingon siya, kamo lawas ni Kristo og matag usa kaninyo bahin sa mao nga lawas. And then sa verse 28, in the church, church means body of Christ, katawhan sa Dios, no? Lawas ni Kristo. Diya sa mao nga simbahan sa Dios, God has appointed, ang Dios nagtudlo, una mga apostol, ikadua mga propeta, ikatulo magtutudlo. Unya, mga workers of miracles, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, those speaking in different kinds of tongues. If you notice, lahi ang iyang lista diri kaysa lista sa Epeso, mga kaigsunan. Lahi, di ba? Mas daghan ang lista niya dinhi. Wala gani siya dinhi sa Corinthians, wala gani siya nag-mention og pastor, di ba? Pero dito sa Epeso, nay mga pastors, no? But if you notice, no, sa New Testament man God nga time, dili karon na sa New Testament time, ang ilang congregation, ang church nila dito, local church like Epeso, church sa Corinto, dili gidumala og usa ka tawo. Gidumala sa team. Tawag nila na plurality of elders. Plural. Mo na sa mabasa nimo sa Epeso, sa Book of Acts chapter 20, gipatawag ni Pablo ang mga elders sa Epeso. Kay gusto niya istoryahon sila. That gives us an idea nga ang ilang kongregasyon dito sa Epeso gipanguluhan not by a single person but by a team or a group of persons nga considered mga mature and ahead of them in the faith, in their walk with God, and are able now to lead and to guide and to equip and to help so that the new ones will grow as well in like manner nga sila na-grow. Ana siya, no? So, unsay purpose nga gihatag ni Lord kini sila? Balik ka dito sa Ephesians 4, sa verse 12, maklaro kayo ang nakasulat. To prepare God's people for works of service. Aron ilang andamon ang katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa pag-alagad. Sa New Living Translation is much clearer. Ingon siya dito, their responsibility, ang their nag-refer sa apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Their responsibility is to equip the people of God. Ang ilang katungdanan, responsibilidad, kaakuhan, mao ang pagsangkap, ang pag-andam, ang pagbansay sa katawhan sa Dios
aron makabuhat sa buluhaton sa pag-alagad. So, na siya, no? They work as a team to make it sure that the congregation in the locality will become equipped, masangkapan. Unsa ibot ipasabot sa masangkapan? Makaalagad, mahimong galamiton ang ilang mga kinabuhi. Mahimo silang contributor sa expansion sa kingdom of God. Mana nga dili lang dapat sila nagatapo kada Sunday nya walihan, nalaana lang balik-balik, no? Dasigon, i-inspire, pagkataon, usahay, pahilakon, kay mukunsan kunuhay ang presensya sa Dios, pero wala sila makaapil sa buluhaton sa pag-alagad. Unsa man ang buluhaton sa pag-alagad? Primarily, it talks about the Great Commission, winning souls and making disciples. And the many others that are involved with it to make it sure that the church in the locality becomes a strong church, becomes a mature church, an instrument of God in that community to impact the community. Mo na siya ang whole idea. Ha? Karon, naatay team sa ato ang kongregasyon, no? Naata. So, ang team na to line-line og mga particular nga mga giftings, no? Pero ang ilang line-line nga mga gasa nga hinatag po na sa Holy Spirit, ginapagamit kanila, gamiton po sila para kanang mga gasa nila, gamiton sila sa Holy Spirit nga mapasa nila sa lain. Maana, siya dili kay sila lang pirmi ang gamiton, kay sila lang ang may gasa, dili. Gamiton sila, no, sa ni Holy Spirit. Ang tinuod gyud actually, ang tinuod gyud nga naay gasa si Holy Spirit. Kaya nga gifts of the Holy Spirit, iyaha gyud ng gasa. Kunya iya lang nang i-distribute sa mga katawhan sa Ginoo para ang katawhan sa Ginoo makareceive ana, ma-distribute nila sa kalibutan. You understand that? Because there is this world waiting to partake, no? Waiting to taste the goodness of the Lord. Waiting to taste, to have an experience about this living God who loves them so much. Notice, yeah. Kita dili naman tayo magsigig experience sa Diyos kay nakatilaw naman ta, kumbinsido naman ta, sold out naman ta kay Lord, dili na ta kinahanglan magsigig tilaw kay Lord. Ang kalibutan ang wala pa makatilaw, wala pa makasinati. So kita gamito ni Lord, no? Ngadto kanila. Siyempre ang gasa una moagi sa sila sa atua. Kitang unang makatilaw, kitang unang makasinati, kitang unang makonbinsig, ang atong kinabuhi ang unang ma-impacted sa maong gasa. Pero dili na ato ang gasa nga, ino na to ako ang gasa ingunani niya, murag naa sa imuhang pagbulutan kung kanusan imo gamiton o dili. No, it's not. Ingana ang pagsabot sa uban, pero dili sa ingana dapat. Ikaw mo'y magbuot o kanusan nimo gamito ng gasahan, nyag malain ka, i-withdraw nimo. Di nimo ipagamit. Halimbawa, naay magpaampo o naay masakiton nga magpaampo, no? Nya ikaw may gift of healing ka kunuhay. Nya ikaw ang in control sa imong gift of healing. Nya kay kaning nang paampo ron kay di man kagananan ng tawhana. I-withdraw nimo ang gift para sa iya, dili ka magpagamit. Dili na mao. Ang gasa kay Holy Spirit na siya. Siya gyud at tawag ang tag-iya na iya lang nang murag gipahawiran sa tuwa para mangita tag opportunity kinsay no unsa man Holy Spirit unsay imong buhaton diring dapita diring lugara kinsay nang hinahanglan dinhi. Kaya atong patilawon sa mga langit no nimo nga mga kayuhan. Ana siya. So, mga igsoon, balik ko na ako, ang primary responsibility sa mga elders, mao ang pagsangkap sa katawan sa Ginoo. Ang objective, aron ang katawan sa Ginoo makabuhat sa buluton sa pag-alagad. Wala kay mabasa nga forever sila mahimong audience, sigihan lagwali kada Domingo. Wala, dili ka kakita na. Wala na nahitabo sa New Testament. Kaya ginabalik-balik nato mga igsoon sa New Testament, labi na sa Book of Acts, no, sa ating balik-balikan nato ng Book of Acts. Tanang mga Kristiyano din na nahimong mga galamiton. Ang mga apostol nahimong galamiton, di ba? Mga diakono nahimong galamiton. Na yung mga ordinary disciples nga nahimong mga galamiton, no? And then of course na ay katong mga disciples nga nameless and faceless. Di ba? Na may mga disciple nga ginganlan sila, si Ananias, gihinganlan siya, si Dorcas, Tabita, ginganlan siya, si Lydia, ginganlan sila.
sila Aquila and Priscilla nga magtiayon, gipang-mention ng ilang mga pangalan, sila Titus, Timothy, Trophimus, Aristarchus, the others, pag-mention nila ng ngalan. Mga disciple sila nga naging galamito ng ilang kinabuhi, contributing to the expansion of the kingdom of God. Nga naman, tungod kay nagsabay-sabay man sila, na-connect man sila ato mga elders nga gihatag ni Lord diha sa locality, kay Paul, kay Peter, kay John and the others, naka-connect man sila, they spend time, associate with them, learn from them, and so sila nakakatuon sila. Sila nasad ang mga gipanggamit ni Lord sa lain-laing capacity, sa lain-laing mga lugar. Hallelujah! Pero ang pinakanindot yun akong ginaingon sa inyo, kanang nameless and faceless nga mga disciples. Sa Acts 11, gikan sa 19, paingon sa unahan. Men from Cyprus and Cyrene, mga lalaki, mga tao nga gikan sa Cyprus ug Cyrene. Niadto sa Antioch, ilang gisugilon ang pulong sa Dios primero ngadto sa mga Hudiyo. Pagkahuman ngadto na sa mga Hintil, ug ang kamot sa Dios naguban kanila. Tungod ana, takang kayong mga nakakabig. Ang resulta, ang iglesia sa Antioch nahimugso. The church in Antioch was born. Congregation was born. Hundreds of them, thousands of them. Walay numero nga insakto, but great number of people man. Taghan. Kaayo. Pero kinsay gigamit. No? Mga ordinary believers. Pero nga nung ngayon, tumato sila. Kay kuyog-kuyog man sila, kakunek man sila ato mga elders. They spend time. Right after sa Pentecost, they spend time with the apostles, katong Acts chapter 2, verse 42, no? They devoted themselves in apostolic teaching, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. As they spend regularly doing those things, nakakatuon sila. Na-train sila, na, ay nga ni, di ay nag-observe sa nga na, di ay powerful kayo. Diba? Simple lang nga training, kuyog-kuyog lang, mga kaigsoon. Kaya training ni Jesus atong panahon, simple man. Karon naman lang nga high-tech ng eskwela, mo-eskwela ka para ka mahimong ministro, mag-eskwela ka upat ka tuig sa Bible school or sa seminary, pagkahuman na mag-masters ka, pagkahuman mag-doctorate ka, nya i-ordain pa jud ka. Wala. Karon na lang na mga igsunan sa New Testament walay nga na. Dili na ka kinahanglang mugutro og ingunana para mahimong man of God or woman of God. Mo dai labing tinuod. Dugang-dugang na lang na sa pangisip sa mga Kristiyano, kay ang ubang mga Kristiyano in the past, nakasuyop og kalibatanon nga pangisip. Nakakopya sa estilo sa kalibutan. Labi na gitagaan og sobra nga emphasis ang edukasyon. Mao na, grabe yun ang pag-eskwela yun. Academic and training ang ilang gipalabi. Dili itong, katong dynamic, life-changing, life-transforming model ni Jesus nga discipling, pag-produce og mga disipulo og mga man and woman of God. Nang daghan kayo karon mga ministro, nagaministro tungod kay bayran, suhulan sila, tungod kay tagaan sila libreng housing, may libreng sakyanan, mao na nagapastor sila or nagaministro sila. Hanggang pagani ana kana mga kuan bitaw kana mga musicians, talented kay sila mag-compose mga kanta. Ay, grabe, they made lot of money out of it. Pamaligya nila na ilang mga record. Nga, dili na nimo mapakanta sa concert nga walay bayad. Mudiman na, before mag-sign og contract. Mangayo pa na sila, libreng ticket, libreng hotel, good for ganito nga mga tao. Gagang kayo requirement. Walay nga na sa New Testament, pangigsuon. Simple ra kayo sa una. Simple ra kayo. Pero very powerful. Very powerful. Karon na high-tech na, wala na say power rin noon. Muna nga, ginatunan nato na kay aron masabtan ninyo nga kamo karon, kamo nga naminawa, labi na kamo mga bag-uhan pa, bag-o pa mo nga nakakonect diya sa tapok sa BCC, sa balay, or sa satellite, asa mo dapit, no? Walay plano ang katawhan sa Ginoo. Kami wala may plano nga magsilgam mo atin-atin hangtod forever. Ang desire gyud namo tanan masangkapan gyud mo. Para mahimo mong man of God and woman of God, asa mo dapit. Sa inyong balay mo magsugod. Diha mo magsugod. Nga galamiton mo diha sa ni Lord sa inyong balay. Mahimo mong man of God sa inyong balay. Unsay panginahanglan sa inyong balay, dili na kay sila magproblema, kay na naman sila man of God sa sulod sa ilang balay. Na sila woman of God sa sulod balay. Ready to do what God wants them to be doing. That's siya good. Ready to cry out to heaven. Ready to access the treasures and wealth of heaven. Para i-distribute din sa sulod sa balay.
sa mga tao nga nanginanglan. Dili kay manawag pagpastor. Ha? Pastor pirmi ang tawagon, walay nga na concept sa New Testament. Naingana lang ta kay nasuyop man nato ang kalibutan nga pangisip for centuries. Centuries, mga kaigsunan. Pero karon ginahinay-hinay nato lutas ang atong kaugalingon sa mga naanda nato nga lihok nga wala man day kapuslanan. Na nahimo lang tang mga consumers. Religious ang atong dating pero wala tay power. Ana, religious ang atong dating pero ang atong mga relationship taphaw. Ano yan eh? Ginahinay nato palayo ang atong kaugalingon gikan ni ana. Ginahinay-hinay nato og kanang tuslob ang atong kaugalingon, no? Slowly immersing ourselves in the truth of God's Word, no? Hangyoon nato ang Holy Spirit nga iyang gyud tang punuhon, tugubon, ha? Sa iyahang pagkanindot og lamian nga kamatuoran. Muna istorya ko ninyo, no? Samtang istorya na ko ninyo. Kamu mga galamiton mo ni Lord. Ya. Bisag bago pa mo halimbawa na-win mo kay Lord, doa pa lang ka bulan. Kamu pa lang ang na-win sa inyong pamilya. Pero on your way na mo para mahimong man of God and woman of God. Stay close sa inyong leader, no? Sa inyong mga kuya diha, mga ate, ayaw mo palayo. Pabiling, magtuon, magbasa pirmi sa pulong. Mag-relate pirmi sa Holy Spirit. I will talk about Holy Spirit again sa next na ito nga tapok. Because these are the three factors that should come in play para makaproduce og man of God and woman of God nga kusgan, no? Na ipulong na atong mga human instrument ni Lord nga mga elders, no? Apostles, unsay mga ngalan ana nila. And then na ang Holy Spirit. Kanang tulo mga kaigsunan. Pag they work together properly, no? Mo resulta na man of God, woman of God, thoroughly equipped for every good work. Walay building nga makapuli sa real, genuine, powerful, authentic nga man o woman of God. Pag-unsa man ang nindot nga building unya ang mga nasa sulod dili mga man of God, mga child of God nga hungito nimo pirmi kada Domingo. So mo na nga relate properly, no, sa inyong leader. Dili na sila mga perfect people, my God. Kanang inyong discipler dili na hingpit. Walay usa nato nga hingpit. May gani wala gihimo ni Lord nga requirement ng pagka-perfect. Kay kung kanapay gihimo ni Lord nga requirement, gi-appeal na niya nga requirement, walay usa nato nga mahimong galamito ni Lord. Appeal na ko di ko mahimong galamito ni Lord. Appeal na ng mga big time na to mga evangelist kunuhay dia, mga prophet o mga apostle, unsa na mga title nila. None of them will become qualified, will be qualified kung gi-appeal ni Lord ang qualification kanang perfection. Pero salamat dili perfection, ginapangita ni Lord ang heart. Heart, God is looking for a heart, broken, contrite, transparent, true, honest, genuine, repentant heart. Mo na ang ginapangita ni Lord. Mausan na ang unang ginapangitan ni Lord sa mga mag-worship kaniya. Remember? Anyone who will worship God must worship Him in spirit and in truth. They are they which the Father is seeking to worship Him. Unsa man ang spirit, mo na ang kinasuluran nimo. Ang imong pagkaikaw sa sulod nimo. Unsa ang kahimtang nimo diha? Dili na perfection mga kaigsunan. Kondisyon na sa imong kasing-kasing sa imong espiritu. Na kay kauhaw, na kay kahadlok sa Diyos, na kay dakong tinguha nga mahimaya ang Diyos sa imong ginabuhi. Aware ka, conscious ka sa imong imperfection, gina-addressan na nimo. Wala na nimo gitolerate sa imong ginabuhi. Every time mo palpa ka, you are there ready nga mo angkon, di ka mo tago, di ka mangulipas, dili ka mag-justify. Pero bisag unsang kalisdanan, desidido ka nga moabante, mupadayon, mudastas. Kay ikaw, nangandoy nga mahimong man of God, woman of God, giving glory to God, delivering blessings to the people, contributing to the expansion of the kingdom of God. Hallelujah! Muna ang atong pagampo, mag-anam pakadaghan. Ang mga elders, mag-anam pakadaghan. Bahalag ulay title, ayaw na ninyo bukuran ang title, mga igsuon. Reverend, Doctor, Bishop,
Ayun na. Kung ihatag na nga libre, pwede ninyo dawaton, pwede pong dili. Kaya dili man na requirement nga naana sa inyong inabuhi. No? Dili na requirement. Walay requirement ana sa Bible nga kinahanglan para magamit mo, mag-bishop sa mo, mag-reverend sa mo, mag-doktor sa mo, i-ordain sa mo. Wala may nga sa Bible. In fact, sa diyang gitawag mo ni Jesus ngadto sa paghinulsol alang sa kaluwasan, apil na ana ang iyang pagtawag sa inyong pagkagalamiton. Apil ng inyong ordination diya, labi na itong gibunyagan mo sa tubig, kanang pagpabunyag sa tubig, ordination man na ninyo, announcement na, nga tapos na mo sa daan kinabuhi, mag-start na mo bago ang kinabuhi. You're done with the old life, you're now to start a new life in the Lord Jesus Christ, living your life every day for the glory of Jesus, and by following His example, and doing the works of Jesus. Kaya sa John 15, verse 16, ningon si Jesus sa iyang mga tinunan, you have not chosen me. Dili ka mo ang nagpili kanako, but I have chosen you. Ako ang nagpili kaninyo and ordained you. Some translation, appointed you. Sa King James nang ordained you to go. Ordained to go and bear fruit. Gitudlo mo, giordinahan mo para manglakaw, mamunga mo o mabunga nga magpabilin. Then the Father will give you whatever you ask in my name. So, wala na ritual, di na kinanglag ritual, di na kinanglag suluban pag sinina nga mura kag hariano nang imo ang dating, di na tagaan pa kag sungkod, butangan pag singsing nya mga tawo mohawok sa imong singsing, butangan pa kag mga titulo, wala na gigamit ni Jesus, abang apostolis wala naghimuan. Kung ano nga dagang mga Kristiyano nagahimuana, sila ang nakahibaw-ana. Natingala gani ko nga nung nag-anam kadaghan ang mga taong nagpauso ana. Sa una, wala pa yung mga Kristiyano nga buhat ana. The last 30 years sa akong pagka-Kristiyano, wala. Ambot na lang. Karon lang bag-o na. Nahinangop ang mga tao ang mga titulo. Kita mga igsoon, dili titulo ang atong ginapangita. Kahimayaan, kahimutan sa Dios, pinaagi sa pagbunga o pagsanay sa tama nga mga Kristiyano. Ikalipay lang nato og unsa gyud ang mga himuon ni Lord sa atong kinabuhi. Siyempre nangandoy ta nga naay explosion, na expansion sa bulaton sa Ginoo. But not at the expense of walking in transparency, walking in honesty, walking in humility. So, balik ko na ko. Na ay mga tao nga gibutang si Lord sa simbahan niya sa iyang katawhan, no? Mag-serve sila as elders, mga kuya o mga ati, mga magulang sila. Dili na posisyon, dili na ranggo, dili na titulo, function na siya. Mag-function sila nga kuya or ate, older or elder, so that ang mga baguhan ilang matrain, masangkapan nila, mapasahan nila sa mga gihatag ni Lord, matudluan, marebukan, makoreksyonan, mabansay, so that sila usab mahimong man of God and woman of God. Muna mga igsoon. Balik ko na ko, ikaw no, naarwa mo sa inyong balay, asa mo nga barangay dapit, simple lang inyong kinabuhi, ayaw gyud paghuna-huna nga dihara mo kutob. Nya ang mga man of God ninyo katong labaw sa inyo, mga reverend, mga doktor, sila lang ang man of God, kamo dili. Ayaw gyud. Usban ang imong pangisip, ikaw potential ka nga man of God, potential ka nga woman of God. Galamiton ka ni Lord, kinahanglan lang ka magsigig tuon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ka mag-connect properly sa gihatag ni Lord nga ansyano o elder o kuya or ate sa imong kinabuhi, no? Remember, dili na siya perfect, but he has the right heart. Praise be to God, niya sila mo alalay aron matuto ka mo. And then panganduya nga ikaw gyud mahimong man and woman of God. Hallelujah, amen. Be excited. Ingna si Lord, gamita ko. Sa among eskwelahan, gamita ko. Ako ang imong man of God. Ako ang imong woman of God. Sa classroom namo, ako ang imong woman of God. Magna kay gustong buhaton, you can rely on me, O Lord. Whisper to me and I'll do it. Tagay kong pagtuo, tagay kong pagsalig. Di ko madlok, di ko maratol, Ginoo. Di so ko maghinambog kung nairesulta, Lord. Tabangi ko, Ginoo. I will do your will. I will serve you. And then matrain po na ako pag nanapoy mga bago nga mo ako. Para sila po may imong man and woman. Amen? Pagampo ta. Salamat to Lord sa imong pagkamaayo.
pagkabuutan. These are simple things we've been hearing, O Lord God, all along. But we need to hear them again, O God. Kaya nga uban, wala paghihapon Ginoo mutuhop sa ilang ang isip. Nga sila di ay mga man of God o mga woman of God. Kilahan lang nila muhumol sa pulong aron matudluan, mabadlungan, aron sila makoreksyonan, aron sila mubansay. Kinahanglan lang sad nila Ginoo mag-spend time sa mga kuya nila, sa mga ate nila, those who are spiritually older than them, ahead of them, O Lord God, so that they can learn actual, they can observe, O Lord. Maka-apprentice sila, maka-associate sila, and by spending time, O Lord God, in all aspects of life, sa trabaho, sa lihok, Ginoo, makakatuon sila. And then with the right heart, Lord, they will do the same sa next, Ginoo, nga mga younger children nga moabot sa pamilya, sa amahan. Mabuhat nila sa dang tama, mapasa nilang tanan ngay nang nadawatan, Ginoo. So that there will be an increase, O Lord, of the body of Jesus in the locality, in the community. The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as waters cover the sea. Hallelujah. The fullness of God will be manifested through the body of Jesus, the church. And the church is the people of God. That's me. That's you. That's us. Hallelujah. Walking with the Lord at all times. Salamat, Lord. I pray, Holy Spirit, ikaw gyud ang makapasabot sa imong mga tauhan. Salamat sa tinaw hayag na pagpanabot, O Lord. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Nga malimtan nila, Ginoo, sa ilang aktual nga sitwasyon. Makita nila ang ilang kondisyon nga tama. Diya kanimo. Pinagi sa Revelation. Nga imong himong, Lord. Thank you kayo, Lord. In Jesus' name. Amen.